Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Kahit na po yung mga naka-online, magandang umaga po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. Sabi po ng salita ng Diyos, nagagalak ako na sabihin sa akin, tayo na, punta na tayo sa sanktuaryo o sa bahay o sa templo ng Diyos upang ibigay natin ang ating pinakamataas na papuri, pagsamba, pagpapasalamat, at doon maranasan natin ang kanyang presensya na paano kumilos sa atin upang magkaroon anuman po yung mga bisyo na gusto ninyong makalaya, magkakaroon po kayo ng kalayaan. Amen po ba? Napakasarap talaga ang nasa bahay ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po kung tayo po ay nagkakasama-sama na merong iisang espiritu na nagpupuri sa ating Panginoon. At sa umagang ito, patuloy po natin pinag-aaralan kung paano po ka-importante ang prayer. The importance of prayer. Sino po yung naniniwala dito? Napaka-importante po ng prayer sa bawat mananampalataya dahil ito po yung isa sa weapon o sandata po natin upang ang kaaway po natin ay magapi po natin siya. Pag kulang tayo sa panalangin, marami po ang nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya po noong nakaraang isang linggo, ating pong tinalakay, yung prayer builds intimacy with God. Sa prayer po, dito tayo nagkakaroon ng malapitan, intimate relationship sa ating Panginoon. Dito natin siya nakikilala. Dito natin lubusan na nauunawaan ang kanyang mga salita. At ngayon naman pong umagang ito, pag-aaralan naman po natin kung ano yung prayer. Prayer brings peace in times of anxiety. Prayer brings peace in times of anxiety. Ang prayer po, yung anxiety, napakadami po na ibinibigay yan sa tao. Yung anxiety, yung pagkabalisa. Sabi nga po dito sa ating pinag-aaralan, ito po yung mga epekto nito. Hindi ko na po i-explain na isa-isa. Babasahin ko na lang po. Yung anxiety, ito po yung ibinibigay niya. Pero basahin ko muna po kung paano yung ibig sabihin ng anxiety o pagkabalisa. Anxiety is your body's natural reaction to stress, involving feelings of fear, worry, or apprehension about what is to come. While occasional anxiety is a normal part of life, persistent or overwhelming anxiety can interfere with daily activities and may indicate an anxiety disorder. Anxiety triggers a sustained fight or flight. Lalabanan mo o iiwan mo, tatalikuran mo. Survival response that releases a flood of stress hormones like cortisol and adrenaline. Over time, this chronic activation causes widespread physical, psychological, and behavioral wear and tear across the entire body. Ito naman po yung mga effects ng anxiety, physical effects sa ating pong physical na katawan po, cardiovascular strain. Pag may anxiety ka po, ano nangyayari? Yung tibok ng puso mo, yung sinasabi po natin, mabahayat yan. Mabahayat ko pakiramdam. Yan po yung cardiovascular strain. Digestive disruption, hindi ka natutunawan, respiratory issues, nahihirapan ka huminga, immune suppression, bumababa yung immune system mo, musculoskeletal pain, yung pananakit ng iyong kasukasuhan. Psychological naman po tayo, cognitive effects, mental fatigue, yung bang napipris, hindi ka na makapag-isip, impaired concentration, emotional exhaustion, tapos behavioral and social effects, severe isolation. Kapag balisa ka, anong ginagawa mo? Inihiwalay mo yung sarili mo. Pumupunta ka dyan sa isang sulok. Nagmamanok-manukan ka. Ano pa yan? Strained relationship. Yung relasyon mo sa mga tao, para bang pinag-iisipan mo na sila na kaaway mo. Marami na pumapasok yan sa kaisipan mo. Reduce performance. Kung nagtatrabaho ka, yung dati mong pagtatrabaho na maayos, na sistematiko,
nabawasan yan, nawala yan. Wala ka na kasing ganang magtrabaho. Yan po yung mga epekto po ng anxiety, ng pagkabalisa. Dito po sa mundong ito, napakarami po ng mga distraction. Ano po sa ating pananampalataya, lalong-lalo na sa pinag-uusapan po natin sa prayer. Ano po? Kaya tinuturo po sa atin ang salita ng Diyos. Kung babasahin po natin yung John chapter 14, ang sinasabi lagi ng Diyos doon, ano po? If you love me, you will obey what I command. If anyone loves me, he will obey my teachings. Napaka-importante po ito. Kaya dito sinabi po ng ating Panginoong Jesus, dito sa John chapter 14, verse 27, Peace I leave to you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Tayo po sa mandaling manalangin. Ama, muli po kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Dahil pinagkaloob ninyo ang inyong bugtong na anak, walang iba kung hindi ang aming Panginoong Jesus. Na siya po, Panginoon, ang naging banal na sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat ng mga tao ay maranasan po namin yung dakila mong pag-ibig at kung sino man ang sasampalataya sa aming Panginoong Jesus ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga bisita, sa bisita po namin. Hindi po aksidente ito. Mahal mo po siya, Panginoon. Buksan mo po ang mata ng aming pangunawa, mata ng aming puso, Panginoon Diyos, upang lalo pa naming tanggapin na may kagalakan ang iyong mensahe sa umagang ito. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. At ang aking deklara, Panginoon Diyos, kung sino man po yung nagnanasa na makalaya sa anumang uri ng mga bisyo, Panginoon, bisyo ng droga, ng sugal, ng pambababae, Panginoon, lahat po ng bisyo, ng masasamang bisyo, in the mighty name of Jesus, have faith and receive ang iyong kalayaan. Panginoon Diyos, yung may mga karamdaman po, salamat, pinagaling mo na sila dahil ito ang sinabi mo sa iyong mga salita, that by your stripes we are healed. At Panginoon Diyos, sa umagang ito, hayaan mo po na ang mga salita mo na maririnig ng bawat isa't isa sa amin ay tumimo sa aming mga puso at ito ay lumago at aming maipamuhay upang kami po ay maging tunay na magandang modelo sa lahat ng mga tao na nakapaligid po sa amin. Panginoon, maraming salamat. Kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lang po ako, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain po ninyo ang inyong banal na salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Dito po sa binasa natin, Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang dami po ng mga bagay-bagay na ano po natin, na nadidistract po tayo. At yung tunay na kapayapaan na dapat po nararanasan natin, nangingibabaw minsan yung pansamantalang kapayapaan na pinagkakaloob po ng mundo. Di ba? Tayo po dito, aminin po natin at hindi, kapag may pera po tayo, payapa tayo. Bakit? Kasi meron tayong panggagastos. Meron tayong pambabayad. Ano man po yung binabayaran natin. Ano po? Pero kapag nababawasan na yan, o kaya wala na, doon na po nag-uumpisa yung anxiety, yung pagkabalisa po natin. At dyan po natin nakikita yung sarili po natin kung paano napakadaling nakawin ng kaaway yung ating kapayapaan. Ano po? Yung kapayapaan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, yung tunay na kapayapaan. Kaya nga po yung trabaho ni Satanas, ano po ang trabaho niya? Steal, kill, and destroy. Andali po. Microsecond lang po, kayang-kaya niyang nakawin kung ano yung mga salita na naiukit sa ating kaisipan. Agad po, nasisway niya tayo. Agad naman tayo sumusunod. Di ba? Ang dali nating sumunod. Pero mas makapangyarihan pa rin po ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga po yung prayer, napaka-importante po sa buhay po natin. Sa kasalukuyan,
nagdidepende po ang kapayapaan sa mundo kung ano ang nangyayari ngayon sa Middle East, yung gera ng Iran at po ng Amerika, ng Israel. Ngayon, tumataas na naman po paunti-unti ang krudo, ang gasolina po natin. Kaya pag tumaas po yan, sumusunod po lahat yan. Chain reaction, domino effect po yan. Kaya tayo naman po, ngayon sa kasalukuyan, dahil pasukan na naman, ano yung number one natin, problema? Tayong mga magulang, yung tuition po ng mga anak po natin. Nag-aalala po tayo niyan. Kaya yung kapayapaan dito sa mundo, temporary lang po talaga yan. Kapag may pera ka, kaya mong maging payapa. Pag wala na, ayun, yung utak po natin, umiikot, naghahanap ng anumang pamamaraan. Nakakalimutan natin. Hindi lang sana kung panandalian lamang, na merong Diyos na lagi natin pwedeng lapitan. Dito po, napakagaling ang kaaway na tayo po ay isway niya doon sa mga, alam po natin, na mga salita po ng Diyos. Kaya nga po, yung prayer, kapag ito po yung ating ginamit, talab po ay natututo na manalangin. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito po yung nagiging, anchor natin sa Diyos. Para hindi po tayo tuluyang, ma-sway, sumunod sa takbo ng mundong ito. Kaya nga, the world gives temporary calm, Jesus gives lasting peace. And prayer is how we receive it. Amen po ba? Prayer brings peace in times of anxiety because ito po yung una natin pag-aaralan. Prayer refocuses your mind. Sa umaga pong ito, pinapaalalahanan po tayo ng banal na espiritu. Prayer refocuses your mind. Marami po ang nadidifocus po tayo. Maraming mga bagay po na nadidifocus po tayo. Nawawala po yung focus po natin, yung alignment po natin sa salita po ng Diyos. Sabi nga po yung defocus, yung making it appear blurred. Parang yung salita ng Diyos, parang lumalabo. Di ba? Nararanasan natin yan. Parang lumalabo yan. Na nawawalan tayo ng konsentrasyon doon sa ating pananampalataya, doon po sa mga salita ng Diyos na ating naririnig o nasa puso po natin. Nadidistract tayo sa iba't ibang uri ng mga pangyayari dito sa mundong ito. Kaya nga temporary lang yung peace Pero dapat po, kaya pinapaalalahanan tayo sa umagang ito na mag-refocus po tayo. Pag sinabing refocus, realign. I-align po natin ulit. Tanggalin natin yung mga distraction na yan sa ating mga kaisipan po. Prayer po ang kasagutan dyan. Hindi ba kapag nananalangin po tayo, pag nanahimik tayo, kung mabigat yung ating pakiramdam, ano ang nangyayari sa atin? Hindi ba pinapaalala ng banal na espiritu kung ano yung mga verses na alam mo? At yun ang yun po yung sinasabi mo, yun ang nire-recite mo. At habang nire-recite mo yan, yung katawan mo, po siya, tawag nito? Nadadama niya yung kapayapaan kung ano yung nire-recite mong verse. Nagkakaroon ng kapayapaan yung katawan mo. Kaya nga po, when anxiety pulls your thoughts down, prayer lifts them up to God. Amen po ba? Kaya nga kung nababalisa ka, ano man po, sa kasalukuyan na ito, nakikinig kayo sa salita ng Diyos, ano man po yung nasa kaisipan ninyo ngayon, yung mga balisa na yan, nagbibigay sa inyo ng kabalisahan na yan, ang sabi po ng ating pinag-aaralan, prayer refocuses your mind. I-align mo ngayon sa salita ng Diyos yung iyong kaisipan para manumbalik ka. Di ba? Pag sinabi po kasing refocuses, pag sinabing realign mo, ang ibig sabihin, wala ka na sa release. Wala ka na doon sa tamang daan, doon sa matuwid na daan. Lumihis ka na kasi Kaya nga refocuses, kaya nga realign. I-refocus mo ngayon yung iyong kaisipan sa pamamagitan ng pananalangin.
Ano sabi ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Do not be anxious about anything, but in every situation, sabi po dito, by prayer and petition. Itinuro po sa atin dito, dahil po yung mga tiga Pilipay noon, dahil sa Pilipay, ito po yung kung saan yung mga sundalong Romano na nag-retire po sila. Dito po sila nananahan. Kaya po ang mga sinasamba po nila dito, walang ibang Diyos kung hindi lang yung hari nila na nakaupo. Yun lang po ang sinasamba nila. At dito po sa Ghana sila. Tapos yung mga dito, mga Kristiyano, dahil po hindi sila sumasamba doon sa hari nila, natural po, pinapakita nila yung kanilang pananampalataya. At dito po, nangyayari po? Nagkakaroon po ng pag-uusig sa kanila. Nahihirapan po sila. Kaya sabi ni Paul sa kanila, do not be anxious of anything. But in every situation, sabi niya, sa lahat ng mga sitwasyon, ano man yung nangyayari sa inyo. Dahil si Paul po naisulat niya itong talatang ito o itong Philippians na ito. Nung nandoon, nakakulong po siya, tanikala po siya. Pero, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Nananalangin pa rin po siya. Kaya doon po nangyari yung, nakalag po yung kanilang mga tanikala, yung pong jail warden na nakilala niya ang Diyos dahil nga doon sa pananampalataya ni Paul at saka ni Silas. Nag-pray lang po sila. Nagpuri lang po sila sa ating Panginoon. Ito yung sinasabi, by prayer and petition. Alam po ninyo yung petition? Yung petition, ito po yung plead, yung appeal. Yung pong nakikiusap ka. Pagkatapos, po yung appeal? Hindi ba po sa korte natin merong court of appeal? Kung ano yung decision dito sa ilalim dahil po hindi ka kontento, gusto mo, meron ka pang maranasan o maging maliwanag pa sa'yo, kaya nga nag-aapila ka sa Court of Appeal. Kaya nga po tayo, ano ang ginagawa natin? Paano po tayo nag-aapila sa Diyos? Lahat po ng mga prayer request points po natin kanina dito, ina-appeal po natin yan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Di ba? Napapansin po ba ninyo? Yung mga request po ninyong sa personal po ninyong buhay, araw-araw ina-appeal po ninyo yan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ano pa ang sabi dito? With thanksgiving. Kapag sabi po dito, pag may thanksgiving, may kagalakan ka dapat sa puso mo habang ina-appeal mo yung mga kabalisahan na ito. Si Paul, ganyan po ang ginawa niya. Kahit na nandun po, nakatinikala sila, nandun sila sa kulungan. Ano ang ginawa nila? Nanalangin, nagpuri, nagpasalamat sa Diyos na may kagalakan. Hindi po yun, nagpapasalamat sila na nagsisi, oh Lord, nandito na naman ako sa kulungan, nakakadena pa, ang lamig. Pero sila po, masaya po nilang sinasabi ito sa Diyos. Inaapila po nila sa Diyos. Ano pa ang sabi? Present your request to God. Pag sinabi pong present with faith, habang ito ay pinipresenta mo sa Diyos, alam mo na yung Diyos na tinatawagan mo, alam mo yung Diyos na pinipresenta mo, yung iyong mga kabalisahan ay alam mo na bibigyan niya ng kasagutan yan. Dahil ang Diyos po natin ay buhay, hindi po natutulog. Nakikinig po yan sa ating mga panalangin. Amen po. Kaya nga yung pag na-defocus ka, dapat i-refocus mo, i-align mo muli yung sarili mo sa pamamagitan ng pananalangin. Amen po. Verse 7, ito po yung ipagkakaloob sa atin. Kapag nagawa po natin yung verse 6, yung verse 7, ang sabi po, and the peace of God which transcends all understanding, ang kapayapaan ng Diyos na lalampas o humihigit sa pangunawa po natin bilang mga tao, siya ang magbabantay, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya nga may tunay tayong kapayapaan kapag ito po yung ginawa po natin. Kaya kung ano man po yung ating mga alalahanin sa umagang ito, Philippians chapter 4, verse 6. Refocus. Refocus by prayer, your mind.
Yung puso po natin, i-refocus po natin at tunay nating mararanasan ang kapayapaan sa Diyos. Sa Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Sabi po diyan, you will keep in perfect peace. Mararanasan mo yung ganap na kapayapaan doon sa lahat ng mga, ano po ang sabi diyan? Sa lahat ng mga nagtitiwala. Kanino? Sa ating sarili o sa Diyos? Sa Diyos, kay Jesus. Sabi po diyan, all whose thoughts are fixed on you. Pag sinabi pong fixed, ito po ay nakasecurely placed. Katulad po nitong podium na ito. Ito ba po ay nakasecurely placed ba ito? Fastened ba ito? Matatag ba ito? Gagalaw-galaw ho ba ito? O hindi? Talagang matatag siya. Dapat yung ating pananampalataya, yung prayer po natin, yung tiwala po natin sa Diyos, dapat ganyan. Hindi matitinag. Kahit na po nagtaasan pa ang gasolina, ang diesel, ang LPG, lahat nagtaasan, pati mga pagkain, sabihin na, lahat na po lahat. Ikaw na anak ng Diyos, magiging matatag ka. Hindi ka matitinag. Magpupuri ka pa rin sa Diyos. Amen po ba? At kung nararamdaman mo, nararanasan mo, na unti-unti nasiswade ka, humihiwalay ka, i-refocus mo yung iyong kaisipan sa pamamagitan ng pananalangin. At sasabihin ko po sa inyo, hindi kayo bibiguin ng Diyos. Dahil yan naman ang gusto ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, all those who are fixed on you, nakapirmi ka dapat. Pirming-pirmi yung pananampalataya mo. Hindi magbabago yan kahit na ang lahat. Magbabago pa. Ikaw magiging matatag ka sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sa Mark chapter 5 verse 35 to 36, ito po ay kwento ng isang synagogue leader na ang pangalan po ay si Jairus. Si Jairus po, kung babasahin ninyo ang kwento niyan, meron po siyang anak na babae na may karamdaman. Kaya nabalitaan niya ang ating Panginoong Jesus na pupunta siya doon sa lugar nila. At ang ginawa niya? Kinausap niya po ang ating Panginoong Jesus kung po pwedeng pumunta siya doon sa bahay nila. Pero ang nangyari po dito, habang kasama ni Jairus ang ating Panginoong Jesus, meron naman pong isang babae, kung alam ninyo ang kwento, yung 12 years po na inaagasan ng dugo. Ang sabi niya, alam niya rin, nabalitaan niya na pupunta rin ang ating Panginoong Jesus doon. Kaya sinabi niya sa sarili niya, dahil itong babaeng ito, naubos yung kanyang kayamanan. Nagpunta na po siya sa lahat ng mga espesyalista na doktor. Pero inubos lang yung pera niya. Walang nangyari. Hindi siya gumaling. Nung mabalitaan niya na darating ang ating Panginoong Jesus doon sa lugar nila, ang sabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Kaya kahit nagsisiksik ang ating Panginoong Jesus, kung saan man po pumunta yan, para po yung superstar. Marami pong mga tao talaga ang sumusunod sa kanya, nagsisiksikan. Kaya itong babaeng ito, kahit na mahina ang kanyang katawan, ginawa niya po yung nasa isip niya. Yun yung kanyang pananampalataya. Mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. At nung mahawakan niya po yan, naramdaman ng ating Panginoong Jesus na may lumabas ng power sa kanya. Kaya nagtanong siya, sinong humawak? Humipo sa akin. Ang sagot ng kanyang mga disipulo, Lord, hindi ba ang daming taon yan? Ang daming dumidikit sa iyo, ang daming sumisingkil sa iyo, ang daming humihipo sa iyo. Hindi, meron, sabi po ng ating Panginoong Jesus. Na-delay ngayon yung pakiusap ni Jairus. Kaya nga po, dumating yung kanyang mga katulong, sabi, Sir, wag mo na pong abalahin ang teacher. Yung anak po ninyo, patay na. Agad po, na nalaman po o nabasa, naramdaman ni Jesus yung kaisipan ni Jairus. Kaya po, dito po sa kwentong ito, po ang sabi, Jairus gets the worst news possible. Your daughter is dead, sabi po ng kanyang mga katulong. Fear and hopelessness crushed in. Kaya nga po yung fear, yung takot, yung pagkawalang pag-asa,
bigla po yang pumasok sa kaisipan po ni Jairus. Siguro po sa atin, ano ang gagawin natin? Ano ang sasabihin natin? Lord, tingnan mo. Huminto ka pa kasi, binigyan mo pa kasi ng pansin yung humipo sa iyo, hindi mo naman alam eh. Dapat ako ang nauna, dapat ako muna ang iyong in-entertain eh. Dapat pumunta na tayo doon sa bahay natin para yung anak ko hindi na namatay. Ano po? Pero, lahat po ng pangyayari sa buhay po natin, mapapansin po ninyo, o yung kwento ng ating Panginoon, hindi po siya, nababalisa. Lagi po siyang kalmante. Lagi siya pong at peace. Ano po? Bakit? Kung ating binabasa ang four gospel, ang ating Panginoong Jesus, every time na mag-ministry po yan, ano ang ginagawa niya? Pag magpapahinga na sila, madaling araw pa lang po, hiwalay na siya sa kanyang mga kasama, pumupunta siya sa isang secluded area, place, at doon kinakausap niya ang Ama. Kaya yun ang nagbibigay ng kapayapaan sa kanya. Tayo rin po. Kaya nga, itinuturo sa atin ito. Kapag nawawala tayo sa focus po natin, alignment po natin sa ating Panginoon, mag-refocus po tayo. Balik tayo doon sa original. Nagawain po natin kung paano tayo nilalang ng Diyos. Ang Diyos po nilalang niya tayo para merong kumausap, magpasalamat sa Kanya. Kaya nga si Eva, si Adan, nung nandun po siya sa Garden of Eden, hindi ba palagi niyang kasama ang Diyos? Nag-uusap sila. In the cool of the day, sabi po dyan. Yung kalamigan ng araw, naglalakad sa ang Diyos at si Adan. Nag-uusap sila. Meron silang intimate relationship. Kaya nga yung karunungan ni Adan, galing po sa Diyos yan. Sukat, hindi po ninyo maisip, lahat ng mga hayop, lahat ng insekto, lahat ng mga halaman, lahat ng mga isda, lahat po yan, nabigyan niya ng pangalan. Eksakto doon sa uri ng mga hayop na yan. Bakit? Dahil yung karunungan ng Diyos, ni Adan, galing sa Diyos. At tayo po, kapag tayo po ay puno ng salita ng Diyos, nadadagdagan po yung wisdom natin. Yung knowledge po natin, hindi nababawasan. Kaya nga, dito po makikita natin dito, napansin ka agad ni Jesus, si Jairus, na natakot po siya, nawalan siya ng pag-asa. Kaya po ang sabi ng ating Panginoong Jesus, dito po sa kwentong ito, noong maranasan na po ni Jairus, ang sabi po ng ating Panginoon, but overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue. Sino yung ruler na synagogue? Si Jairus, ang sabi niya po, do not fear, only believe. Do not fear, only believe. Amen po ba? Ulitin ko po, anuman po yung mga circumstances, anuman po yung mga nangyayari sa buhay po natin, anuman po yung mga alalahanin natin na yan, do not fear, only believe. Manalangin ka, kapatid. I-refocus mo yung iyong kaisipan. Kaya nga po yung ginagawa natin, dapat lagi pong lagi pong intentional. Intentional lagi yan. Dahil ikaw ang makakapansin yan. Sasabihin sa iyo ng banal na Espiritu, alana ka na naman keng release. Tagilid na ka na naman. Sino bang gagawa nun? Pinaalalahanan ka na nga. Sino ang magre-refocus nun? Hindi ba tayo mismo? Tayo? Amen po ba? Kaya doon sa una po nating tinalakay, kung talagang may intimate relationship ka sa ating Panginoon, kilala mo ang boses ng banal na Espiritu. Kaya kaagad-agad marirefocus mo, maire-realign mo yung sarili mo. Kung nawawala ka, babalik ka uli sa Word. Amen. Kaya nga, dito po, ang nangyari? Kung babasahin ninyo ang kwentong yan, kung ano yung kahilingan ni Jairus, yun po yung nangyari. Kaya dito po, makikita natin na yung anxiety, sabi po dyan, anxiety hears the bad news, prayer hears Jesus above it. Anxiety hears the bad news. Yung pagkabalisa, ang maririnig niyan yung mga talagang masasamang balita. Pero yung prayer, sino yung pinakikinggan dito, sino yung nakikinig? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus.
Ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos po natin, buhay po yan. Tandaan po natin. Hindi po siya gawa sa nara, sa akasya, at hindi po siya, layaway. Hindi po siya gawa rin sa tiyok. Ang Diyos po natin, nung nabuhay po siya na muli, nung namatay po siya, inilibing, 3 araw, 4 araw, nabuhay po siya. Buhay po ang Diyos natin. Kaya nga, kung ano man yung mga prayer po natin, merong kasagutan yan. Amen. Pangalawa po, prayer brings peace in times of anxiety because prayer releases your burden. Sino na po yung nakaranas nito? Yung ang bigat ng iyong problema, ng iyong katawan. Hindi mo na alam kung ano po yung gagawin mo. Pagkatapos, naisip mo pala, Kristiyano ka. Aisip mo pala, born again ka. Aisip mo pala, ating kan Diyos sa mabye. Ingay na. Nanalangin ka, sabi po dito, prayer is where you hand God's what's too heavy for you. Ang panalangin po ay yung bang ibinibigay mo, iniaabot mo sa Diyos yung kabigatan na meron ka. Anxiety feels like carrying bricks. Prayer is laying them down. Yung anxiety daw po feels like carrying bricks. Ito yung anxiety, yung kabalisahan, yung bang nararamdaman mo, yung ang bigat-bigat, yung parang nagbubuhat ka ng hollow blocks. Ng hollow blocks. Halimbawa, hollow blocks po ito. Ito yung anxiety. Pagkatapos, prayer is laying them down. Sabi po. Kapag ikaw ay gumagawa ng bahay, at ang mo po, yung ginagawa mong dingding, yung mga bricks, magbubuhat ka. Ibubuhatin mo yan. Pagkatapos dito yung ginagawa mo. Natural po, para yan, matapos yan. Lahat ng mga dinadala mo, binubuhat mo ng mga bricks. Takalimutan kaya Tagalog na niya. Bricks. Ikay na. Natural, kung hawak-hawak mo po yan, hindi mo binibitawan, hindi mabubuo yung dingding, yung wall. Di ba? Dapat, yung pong mga bricks na yan, na dinadala, ipapatong mo yan, ilalagay mo yan. Para, makikita mo ngayon, nabubuo yung wall mo. Sa panalangin po, ganyan din. Kung ito po yung mga anxiety, kabalisahan po natin, kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng pananalangin, Lord, ay nipuin ka na akong kaya. Then ka na ako pong anxiety, then kabalisahan ko. Ihigkay na. Bibiya ko na po ka. Pagkatapos mong nanalangin, tumalikod ka na. Hawak-hawak mo pa rin yung kabalisahan mo. Hindi ba dapat? Ano ba ang dapat natin? Lord, nahihirapan na po ako dito sa kabalisahan na ito. Sa inyo na po, ano gagawin mo? Bibitawan mo. Di ba? Dapat ganyan po. Karamihan sa atin, madalas po kasi sa atin. Hindi natin binibitawan Kaya hindi natin nararanasan kung ano yung power ng prayer o yung kasagutan ng prayer po natin. Ano ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7? Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Amen po ba? Give all. Ipagkaloob mo, ibigay mo lahat ng mga alalahanin mo. Dahil ang Diyos nagmamalasakit sa iyo. Sa ating lahat. Sa Psalms chapter 55 verse 22, give your burdens to the Lord. I-release mo yung mga alalahanin mo sa Diyos. And He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Hindi niya hahayaan na yung mga Diyos, yung mga matutuwid ay madulas at mahulog, bumagsak sa kabalisahan. Yan po yung ibig sabihin yan. Kaya nga, ano man yung mga burdens po natin, ano man yung mga anxiety po natin, sa umagang ito, bitawan na po ninyo, pag pinagkaloob ninyo sa Diyos. Huwag po ninyong hahayaan na paglabas ninyo dyan, hawak-hawak pa rin ninyo yung mga anxieties na yan. Amen po ba?
I-release na po ninyo. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo. Yung una, ano yung una? Refocus. Pangalawa, i-release po natin. Amen po ba? Ano man yan? Yang gumugulo sa ating kaisipan sa umagang ito. Kapatid, i-refocus mo yung kaisipan mo by prayer. At i-release mo na yan. Ibigay mo na sa atin, Panginoon. Para maranasan mo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ano yung kanyang mga pangako po sa atin. Prayer is not pretending. The burden isn't real. Ang prayer po, ang pananalangin po, hindi yung nagkukunwari na yung kabigatan ay hindi totoo. Ano ang sabi? It's moving the burden from your back to His. Yung mga burden, yung mga kabalisahan na yan, yung mga kabigatan na yan na nasa likuran po natin, ano ang dapat nating gawin? Bigay natin kay Lord. Amen po. Sa Matthew chapter 11 verse 28 and 30, ang sabi po, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Halika kayo. Sabi po ni Lord, siya mismo ang nagsasabi, come to me. Sabi po, come to me, all of who you are, sabi po, who are weary, yung mga napapagod at may karga-karga na mabibigat na mga alalahanin, and I will give you rest, sabi po ng ating Diyos. Take my yoke upon you. Ano po? Take. Kunin mo. Subukan mo, pen. Alam po ninyo yung yoke, yung pamatok. Hindi, ito po ay ginagamit doon sa mga hayop po, yung kalabaw, yung baka na ginagamit po pang-araro. Yung dito sa liig po nila, yung makapal po na parang kahoy ng ganyan, yung kawayan, nandito, yun po yung yoke. Ang sabi po ng ating Panginoon, take my yoke. Sabi niya. Take my yoke. Kung napapansin din po ninyo, kapag isa lang, yung nagdadala doon sa yoke, yung pamatok na yon, hirap na hirap yung hayop. Hirap na hirap ka rin. Di ba? Ikaw lang kasi mag-isa. Ano po? Pilit mong kinakarga. Ano po? Pilit mong binubuhat. Pilit mong binibigyan ng solusyon. Yung hindi mo kaya. Kaya nga sabi ni Lord, ni Jesus, come to me. Sabi po dyan, who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you. Turuan kita. Sabi po ni Jesus, because I am humble and gentle at heart. Sabi, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Let me teach you. Ang gusto po ni Lord sa umagang ito, turuan niya tayo. Maging humble. Ano po? Gentle. And you will find rest for your souls. Hindi ko po alam kung ilang araw, linggo, buwan na ninyo pong dala-dala yung mga problema na po yan. Yung mga yung kapaguran ninyong yan, yung pong mabibigat na mga alalahanin ninyong yan. Hindi ko po alam kung ilang buwan na po ninyong karga-karga yan. Pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoong Yesus. I-release po ninyo yan. Ipagkaloob po ninyo sa Kanya. Ang sabi po dito, sabi niya, let me teach you. Dapat po meron tayong teachable spirit. Amen po ba? Kasi po talagang wala tayong magagawa. Wala. Sinubukan na natin ang lahat ng pamamaraan na alam mo, pero nag-fail ka pa rin. Bakit kaya hindi natin subukan ngayong umagang ito? Ito sinasabi ng salita ng Diyos. Let me teach you because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. Hindi lang po yung katawan na sinasabi, souls po natin. Yung ating kaluluwa. Ano po? For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is
life. Amen po ba? Amen. Come, pray, and trade your ways for His rest. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Ano po? Ipagpalit po natin, i-trade po natin, i-barter po natin. Ano po? Yung kabigatan na yan, doon sa kapahingahan na meron, na masarap sa ating Panginoon Jesus. Amen. Pangatlo po, last. Yung una, refocus by prayer. Pangalawa, i-release mo kung ano yung prayer mo. Ito pong pangatlo, prayer reminds you're not alone. Madalas, ang gusto natin, nag-iisa tayo. Madalas, ang gusto po natin, patunayan natin sa sarili natin, kaya natin kung ano man itong nangyayari sa atin. Madalas, failed po tayo. Hindi tayo pumapasa. Pumapalpak po tayo. Uulitin ko po, sa umagang ito, hindi po nagkataon na narito kayo at naririnig nating lahat ang salita po ng Diyos. Reminder po to sa atin. Uulitin ko po yung laging quote na sinasabi ko po. Life is not a series of chances, it is a series of choices. It is your choice, our choice. Ano po? Kung itong mensahe ng Diyos sa umagang ito ay isa sa puso po ninyo. Gusto po ninyong mabigat pa yung puso ninyo? Choice po ninyo kung ano po ang gusto ninyo. Kung gusto po ninyo, lagi ninyong dinadala yan. Ano po? Pero ni-remind po tayo ng Diyos ngayon. Ano po? Sa kanyang salita. Ano po? Mag-refocus ka. I-release mo. Ano po? Nire-remind po tayo na hindi tayo nag-iisa sa pamamagitan ng prayer. Sa prayer po, kapag ikaw ay nananalangin, pag pinikit mo yung mata mo, ano po? Nag-refocus ka. Inalign mo yung sarili mo, yung kaisipan mo, yung puso mo sa ating Panginoon. Ang dami po na natututunan mo pa. Ang dami pang mga dapat mong gawin na hindi mo ginawa sa mga pinapagawa niya. Kaya nga po, if you love me, sabi niya, obey my commands. Kung mahal mo ako, sundin mo yung mga katuruan ko, sabi po ng ating Diyos. Mahal ho ba natin ang Diyos? Sundin po natin kung ano ang kanyang itinuturo sa umagang ito sa atin. Amen po ba? Prayer reminds you're not alone. Prayer brings His presence into your fear. Totoo po ito kasi sa 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear or timidity. And timidity, ano po ang pinagkaloob sa atin? But God, ano po yung binigay sa atin? Power, love, and self-discipline. Disiplinahin po natin yung sarili po natin. I-remind po natin lagi yung sarili natin. I-refocus po natin lagi yung sarili natin na dapat lagi tayong naka-align sa salita ng Diyos. Lagi po natin, kapag nanalangin tayo, ano man yung mga alalahanin na yan, i-release mo, wag mo na siyang balik-balikan o hawakan. At ano po, mag-plead ka sa Diyos. Yung petition po, magpasalamat ka sa Diyos na may kagalakan, na nararanasan po ninyo yung mga ano na yan, mga problema na yan. Ano sabi ni James? Ano po? Maging magalak kayo sa lahat ng mga uri ng mga pagsubok. Bakit? Dahil yung mga pagsubok na yan, dyan mo makikita kung gaano katatag o paano katatatag sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, nire-remind po tayo, hindi tayo nag-iisa. Sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and you will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ito po yung sinasabi kay Joshua. Ito rin po yung pinapaalala sa atin ngayon. Ano po? The Lord Himself goes before you and will be with you. Sasamahan po tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan.
He will never leave you nor forsake you. Kahit kailan. Dapat po ito yung nandito po sa ating kaisipan. Ano po, ito po yung nakaukit. Kahit kailan hindi ako iiwan ng aking Diyos. Kahit doon pa sa huling hininga ko. Kahit nandun pa ako sa bingit ng kamatayan, alam ko hindi ako iiwan ng aking Diyos. Yan po. Yan natin mapapansin o maano po natin maobserbahan, malalaman kung gaano na tayo talaga katatag sa ating pananampalataya. Reminds you're not alone. Kaya nga po, sabi rito, do not be afraid, do not be discouraged. Kung nananalangin man po tayo, may mga kahilingan tayo na hindi natin parang nadarama po natin na parang walang nangyayari, walang kasagutan. Huwag po tayong madi-discourage. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Tandaan po ninyo, kasama po natin ang Diyos natin. Amen. Hindi po tayo iiwan. Tayo lang naman lagi ang nang-iiwan eh. Hindi naman po ang Diyos. Siya laging nandyan siya. Tayo, sa atin ang may diferensya. Kaya sa umagang ito, tinuturo po sa atin. Ano po? Nire-remind sa atin, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako, sabi po ng Diyos. Sa Hebrews chapter 13, verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Bakit kaya sinabi ito? Ano po? Keep your lives free from the love of money. Ano po? Dahil kapag ang pera po, makapangyarihan, sabi ko nga po ang pera makapangyarihan po yan. At hinggang may itong milyon na nakakapagmaragol. O kaya meron ka lang 100 na 100,000. Akala mo kung sino ka na, di ba? Daman-dama mo yan. Pag may hawak-hawak mo yung 100,000, yung 1 million pa. Ano po? Ano na yung kayabang itong inner being mo ating kung 100,000 na makasali ko ng nanuman. Kaya po sinasabi dito, ano ang sabi? Keep your lives. Sabi niya, ilayo mo yung sarili mo. Huwag mong hayaan, sabi niya, yung pag-ibig ng pera. Be content with what you have. Amen po ba? Maging kontento ka kung anong meron kayo, meron tayo sa kasalukuyan. Amen po ba? Kung meron kang 1 milyon, Lord, thank you po sa 1 milyon. Maging kontento ka. Huwag mo nang hangarin yung bilyon-bilyon katulad ng mga nasa walang kakontentuhan yung mga yun Kaya nga po, ano ang sabi? Dahil, sabi ng Diyos, never will I leave you, never will I forsake you. Kapag nandun na po tayo sa mga sitwasyon, na parang lugmok ka na. Ano po? Yung parang hindi ka na makaahon. Yun, uulitin ko po, mag-refocus ka niyan. Ano po? I-refocus mo yung sarili mo. Ating kung Diyos sa makapangyarihan, nananaw ko? O ti ako talakan? Wari in Diyos ko, yung kasikanan ko? Wari in Diyos ko, yung shield ko, yung refuge ko? Ano po? Pagkatapos, i-release mo na yan, yung nagbibigay sa iyo ng kabadkatan. At itanim mo sa iyong sarili, hindi ka nag-iisa. Meron kang Diyos na buhay, na laging nakaagapay sa iyo. Na kahit na ikaw ay tumatakbo sa Kanya, nandun pa rin siya. Naghihintay pa rin siya sa iyo. Ganyan po, yung biyaya ng Diyos sa atin, labis-labis, sobra-sobra. Ang biyaya po ng Diyos sa atin, yung kahabagan niya, ganyan pa rin. Ano po? Kaya wag po ninyong hahayaan na isipin ninyong nag-iisa lang kayo. Kapag may problema kayo, punta ka doon sa iyong kwarto. Lumuhod ka doon. Manalangin ka. Hindi yung magmanok-manukan ka. Nasasabihan mo, ala nang lulugod ka na ako. Ala na akong kakampi. Hindi po yun. Yung kaisipan ng isang mananampalataya. Ano po?
Pupunta ka doon sa iyong secret place na yon para alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Anxiety says, you are all alone. Prayer says, God is with you. Amen. Sa Psalms 91 verse 14, 16, kung babasahin po natin ang kabuuan ng Psalms 91, ang ganda po. Pero dito po tayo mag-concentrate, sa verse 14. Ang sabi niya dito, because He loves me, says the Lord. Sino po yung sinasabi ni Jesus dito, ni Lord, na nagmamahal sa Kanya? Natural. Tayo. Amen po. Yung nakakaranas ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang kapangyarihan. Kaya sabi niya, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. Dahil mahal mo ang Diyos, ano ang sabi niya? Iingatan ka niya, poprotektahan ka niya, ilalayo ka niya sa anumang mga kapahamakan. Ano pa ang sabi diyan? I will protect him, for he acknowledges my name. Hallelujah! Dapat ina-acknowledge pala natin. Sinasambit natin sa ating mga labi, sa bibig po natin. Si Jesus, yung pangalan ni Jesus. Amen po ba? Ito yung nakasulat For He acknowledges my name. Si Jesus, yung word niya, si Jesus, ito yung word. Yung word, ito si Jesus. Kaya nga dapat marami tayong alam sa salita ng Diyos. Amen po. Anong sabi ng verse 15? He will come on me and I will answer Him. Hallelujah. Pupunta ako, lalapit ako sa Kanya. Sabi po dyan. Tatawag siya ako sa Kanya at ako'y Kanyang sasagutin. Bibigyan ng kasagutan. I will be with Him in trouble. Ano man po yung mga trouble na yan sa inyong buhay. Ang sabi diyan, I will be with him in trouble. Kasama ka, sasamahan ka ni Lord. Amen po ba? I will deliver him and honor him. I will deliver him. Ililigtas ka niya. I-honor ka pa niya. Hindi ho ba napakasarap nito? Kapag tayo pala ay may intimate relationship po tayo sa ating Panginoon. Kapag nakapokus po yung ating kaisipan. Ang sarap po, doon sa huli, yung verse 16, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. Ito po, nare-remind po ako lagi, yung binibigay po na laging illustration ng ating punong pastor. Hindi ba may dalawa siyang laging, ginagawang illustration yung mga yung 40 years na servant ng ating Panginoon, na lagi po siya nananalangin, puno na salita ng Diyos for 40 years, hindi po siya nagkakasakit. Mahaba yung buhay niya. Yun po, yung bunga. Kapag tayo mismo, nagbibigay po ng panahon, ng importansya, yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Sabi ko nga po, yung mother ko po, 91 na siya. 91, pero sharp memory pa rin po. Pinag-aaralan ko po. Dahil yung niya po, yung kapatid niya, 93. Sila na lang dalawa. Sabi ko nga sa sarili ko po, nag-aano po ako, ine-examine ko. Nag-a-analyze po ako. Sabi ko, yung mami ko, 91, binigyan siya ng malakas na pangangatawan. Kasi po, nakatira siya sa aking kapatid at yung bahay po ng aking kapatid, up and down po yan. Ang kwarto niya nasa itaas. Pero pag naliligo po yan, pinapaliguan nila. Tinutulungan po nila. Pero nakakababa pa po yan para magluto ng kanyang pagkain at saka ng pagkain po yung kapatid ko po, yung kasama niya doon Iisip ko yung kalakasan ng mami ko, nanggagaling yan sa Diyos. Dahil po, kapag ganito na po yan, pag darating na po yung Miyerkules, tatawag na sa akin yan. Sabi niya sa akin,
O yung message, no, ang gaganda pa naman, i-forward mo na sa akin. Mamaya pa pong gabi yan, i-forward ni Pastor Manny sa amin, kako. Mamaligwayang agad, banay ka nung apanigaranan agad. Ingkay na. Kasi po tuturuyang CU na Karetang kayabi na King US. Ingkay na. Pagkatapos nananalangin, siya po yung number 1 na critics ko. Ano po? Number one pong critics. At lagi niya sinasabi sa akin, magbabad ka sa panalangin. Dahil yung mga tao na makikinig, umaasa yan na mabless sila sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, kaya pala binibigyan mo ng mahabang buhay. Marami pang taon ang aking ina, sabi ko. Dahil binibigyan niya ng importansya yung salita mo. Lagi ko po naaalala na yung dalawang binibigay na illustration ni Pastor Manny na yun. Sabi ko, tayo po gusto nating humaba yung buhay po natin. Di punuin natin po ng salita ang puso po natin ng salita ng Diyos. Mararanasan po natin kung ano po yung kapayapaan. Ito po yung prayer. Totoo po kapag prayer, pag nasanay ka na po na nananalangin, hindi mo na napapansin na ang tagal mo na palang nananalangin. Dahil enjoy ka. Pero yung hindi sanay, inip na inip. Kaba ng mag-sermon, pastor, mayari ka niya, 12:30, hara ka niya. Iingkahin na. Pero alam po ninyo, kapag nag-i-enjoy ka sa salita ng Diyos, hindi ka maiinip. Gustong-gusto mong napapakinggan niya. Lalo na kung ikaw at ang Diyos nag-uusap po kayo. Kaya dito, lagi po nating unawain, iukit sa ating puso. Kahit saan man po tayo pumunta, ano man po yung ginagawa natin, lagi nating isipin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin lagi ang ating Panginoong Yesus. Amen po. Anxiety whispers, your own. Prayer answers back, I'm with you in trouble. You call, He answers. You're not alone. Amen po ba? Tayo po, sige po, papurihan po natin natin. Noon po, lagi ka namin naririnig ito. Meron po tayong, yung numero, telephone number. May telephone number po ang Diyos. Alam po ninyo? Sino po nakakaalam ng telephone number ng Diyos? Ano po yun? Jeremiah 33:3. Ano po ang sabi doon? Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Huwag po ninyong kakalimutan yan. Yan po yung telephone number ni Lord. 333. Kaya, call to me. Tumawag kayo sa akin, and I will answer you. Salita po ng Diyos yan. Hindi po siya magsisinungaling. Tayo lang ang tamad na tumawag sa Kanya. Pero sa oras na tayo po ay tumawag sa Kanya, ano sabi niya? And tell you great, yung mga kahangahangang mga bagay, unsearchable. Sabi po diyan, yung hindi mo pa natatagpuan, yung hindi mo pa nakikita. Things you do not know. Ipapaalam po yan, ipapakita natin. Alam po ninyo, sabi ko nga tuwing ako yung nananalangin, Lord, sabi ko, pag nagbabasa po ako ng salita niya, Lord, pwede ho bang ipaalam mo sa akin yung deep meaning o yung ibig pang sabihin ng salita mong ito para maranasan ko po. Kung yung pong John 3:16, ang alam po natin doon, yung pag-ibig ng Diyos. Ano pa yung pinakamalalim na gusto pang malaman po ng Diyos sa atin doon sa John 3:16 na yon? Meron pa po. Malalim. Kaya nga po ako, Lord, sabi ko, bigyan mo pa po ako ng karunungan. Ipaalam mo pa po sa akin kung ano yung mga malalim na mga nakatagong mga kayamanan sa mga salita mo. Hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Kaya nga po, itong call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Marami pa po tayong malaman. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki. 75 years na ako, King Calvary Temple. Mag 73 pa pala.
Hindi po, kaya kain, sinobra ko. Hindi po, hindi natin pwedeng ipagmalaki po yun. Ano po? Hindi mo pwedeng ipagmalaki. Dapat ang ipagmalaki mo kung ano yung ginawa ni Kristo sa iyo. Kung paano kanya binago. At kung paano ka nagiging magandang Kristiyano o modelo sa kasalukuyan. Yun po yung dapat nating ipagmalaki. Ano po? Sa 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17. Ito po yung kwento ni Elisha. Si Elisha po, ito po yung assistant ni Elijah. Ano po? At nung namatay na po wala na si Elijah, si Elisha na po ang pumalit ngayon. At dito po sa bansang Israel, meron pong gustong sumakop sa kanila. Yung hari po ng Aram o sa Syria. Ano po? Itong haring ito, ang talagang plano niya, kubkubin niya ang Israel. Pero lahat ng mga plano po niya, nalalaman ng hari ng Israel. Nagtataka siya ngayon. Pinatawag niya po lahat ng mga advisor niya. Bakit nalalaman ng hari ng Israel yung aking plano, yung plano ko? Meron ba dito na sabi niya po, yung mga ang tawag nito, mga tik-tik, spy. Espiya. Sabi niya, sumagot po yung isa niyang katiwala. Mahal na hari, wala po. Merong isang tao doon, propeta, si Elisha. Lahat po ng mga sinasabi niyo doon sa kwarto ninyo, alam niya, sinasabi niya doon sa hari po ng Israel. Kaya nga po nakakaiwas sila. Ganun ba? Sabi po ng hari ng Aram, ng Syria. O sige, sabi niya, papadala ako ng mga sundalo. Sabi niya, mamayang gabi, nasaan ba siya ngayon? Nandun po siya sa lugar, ano bang lugar yun? Di po yung una eh. Sorry po, nakalimutan ko. Ang ginawa po nito, pinaligiran po nila kung nasaan si Elisha. Si Elisha po, meron siyang katulong. Gabi yun. Nung kinaumagahan po, nagising yung kanyang servant, yung alipin niya. Nakita niya, ang daming nakapakaikot. Yung mga nakasakay sa kabayong mga sundalo, chariots, nakapaikot sa kanila. Nagsumbong siya kay Elisha. Sabi niya, Elisha, nakapaikot tayo ng mga sundalo ng kaaway. Sabi niya, napakarami sila. Sabi po diyan. Kaya nga po dito sa kwentong ito, noong pong ang servant po ay nagsumbong po. Sabi po dito, basahin ko na po, when the servant of the man of God got up early in the next morning and went outside, there were troops, horses, and chariots everywhere. Ang dami po, Oh, sir, sabi niya po kay Elisha, what will we do now? Sir, ano pong gagawin natin? Sabi niya, napakarami po ng mga sundalong nakapaikot sa atin. The young man cried to Elisha. Sa verse 16, ano po ang sabi? Don't be afraid, sabi po ni Elisha sa kanyang servant. For there are more on our side than on theirs. Sa inyo po sabihin ito ni Pastor Manny, ako tatakot. Sabi niya, Kasi nagsabi tayo sa kanya, Pastor, makapadurot tamong kay, alien. Ingay na Siyempre, tatakot tam. Sinabi ng Pastor Manny, ako tatakot. Sabi niya, bakit? For there are more on our side than on theirs, sabi niya. Mas maraming yung nakapaikot sa atin, sabi niya, na mga sundalo. Sino yung mga sundalo na yun? Yung mga anghel ng Diyos, kesa doon sa mga sundalong yan, ni Aram. Ng mga tiga-Aram, sabi niya po. Ano ang sabi? Then Elisha prayed. Nanalangin siya nung sinabi niya po yun, kamagalalan Ingkay, mas dakala rin kaya katamo. Ingkay na. Nanalangin po si Elisha. Yung prayer niya po, ang haba. Ang sabi lang niya, Oh Lord, open his eyes and let him see. Very concise. Napakaikli. Pero nandoon yung buod ng kanyang panalangin. Kaya pag nanalangin po tayo, dapat hindi po yung mabulaklak, po maging Prince Balagtas. Hindi po kailangan ng Diyos yung mabulaklak po nating mga panalangin. Straight to the point po tayo.
Diretso po tayo. Ano yung tinutukoy natin? Ano yung hinihingi ba natin? Si Elisha, ano sabi niya? Oh Lord, open his eyes and let him see. Lord, buksan mo yung mata ng aking servant para makita niya yung mga kasandaluhan na nakapaikot sa amin, yung mga kasangga namin, kesa doon sa kaaway namin. Sabi po diyan. And ano po ang sabi? The Lord opened the young man's eyes. And when he looked up, he saw that the hillside around Elisha was filled with horses and chariots of fire. Hallelujah. Alam po ba ninyo sa umagang ito, nakapaikot po tayo ng mga army ng Diyos. Binabantayan po tayo na ano. Marami na pong nangyari dito sa bahay-sambahan po natin. Kung natatandaan po ninyo, yung laging nababanggit po ni Pastor Manny na nakakita po siya ng anghel. 2 anghel, diyan po, na napakataas. Napakalaki po nila. Sila yung nagbabantay po sa atin. Totoo po, may mga anghel na nagbabantay po sa atin. Kaya dito, ano po, matuto tayo. Dito sa panalangin po ni Elisha. Kung hindi po siya hindi siya natakot, hindi po naghari yung fear sa kanya, hindi siya nag-alala doon sa sinabi ng servant niya sa kanya na, Sir, nakapaikot po tayo na napakaraming mga sundalo ng kaaway. Pero ano ang sabi niya? Huwag kang mag-alala. Mas higit pa dyan yung mga nakapaikot sa kanila. Sa atin. Ano po? Alam niya kaagad. Ano po? Bakit? Kasi nakapokus siya. Nakapokus siya. Kanino? Kay Yahweh. Ano? Kaya yun ang kaagad ang sinabi niya. Positive kaagad. Hindi po sabihin ng niyang servant sa kanya na Sir, karakalasundan. Tara, pulahita na, mantunta ng kay. Hindi niya po ginawa yun. Hindi siya nataranta. Ang sabi niya, mas marami yung atin dyan. At nanalangin po siya. At doon, sinagot yung panalangin ng Diyos, yung kahilingan po ni Elisha. Amen po. Nakita po ninyo kung gaano kapayapa si Elisha. Ito po yung itinuturo sa atin sa umagang ito. Kung paano po tayo na magtiwala po sa ating Panginoong Jesus. You're never outnumbered when God is with you. Amen po ba? You're never outnumbered when God is with you. Wala pong pwede humigit sa atin. Walang pwede pong tumalo sa atin. Kapag si Jesus ay nakasama po, nasa sa atin. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, muli po uulitin ko. Ano po? Ito po ang ating mensahe ngayon. Tayo po ay nire-remind, pinapaalalahanan. Ano man po yung sitwasyon natin sa araw na ito. Ano po? Mag-refocus po tayo. I-refocus po natin yung ating kaisipan sa panalangin. At kung ano man po yung mga dalahin ninyo yan, yung kabigatan na yan, i-release na po ninyo. Para po paglabas natin dito sa pintuan na yan, lahat po tayo may kagalakan ng puso po natin. Na alam po natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Di ba? Ang sarap po. Prayer brings peace in times of anxiety because it refocuses your mind, releases your burden, reminds you're not alone. Hallelujah. Hallelujah. Sino po ang masaya ngayon? Na-remind po tayo sa pamamagitan po ng panalangin. Ano po? Sa panalangin. I-ano po natin, i-cultivate po natin. Yung buhay panalangin po natin, yung relationship po natin sa ating Panginoon. Napakasarap po kasi yung lagi nating kausap ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Muli po,
saliksikin natin ang ating puso. Alam po natin kung ano yung sitwasyon ng puso natin. Uulitin ko, anuman yung mga alalahanin po natin, itinuro na po sa atin sa umagang ito, sa pamamagitan ng panalangin po. I-refocus, i-release, at tandaan ninyo, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Okay?